Magandang umaga muli mga kapatid. Ang ating mensahe po ngayon ay blasphemy against the Holy Spirit. Yung po mga born again, Pentecostal, charismatic, naniniwala po sila sa baptism of the Holy Spirit at naniniwala sila mayroon pang spiritual gifts ngayon. Sinasabi nila, pag hindi kayo naniniwala kanya na kinakailangan mabautismo ko yung Espiritu Santo at di ka naniniwala sa mga spiritual gifts, that's blasphemy against the Holy Spirit, kanila. Actually, naniniwala tayo na mayroong Holy Spirit baptism, naniniwala tayo ng mga spiritual gifts, pero patay, wala na yun nung dumating na ang salita ng Diyos. So, ang ating katanungan, ano yung blasphemy against the Holy Spirit? Kasi makikita natin, tayo po ay natatakot pagdating sa kasalanan. Ibig sabihin, natatakot tayo sa kasalanan at pagpapatawa. Kasi nagkakasala tayo. So, paano hindi tayo patatawarin? So, tayo po ay talagang concerned doon. Ang katanungan, lahat ba ng mga kasalanan hindi pwedeng patawarin? Kung meron, ano yung mga kasalanan yun na hindi pwedeng patawarin? Makikita din po natin, kapag na-commit natin itong mga kasalanan, hindi pwedeng patawarin, wala na ba tayong pag-asa? Na-commit po natin yun. So, may isang kasalanan, actually na specifically na mababasa sa Biblia, hindi pwedeng patawarin. That is the blasphemy against the Holy Spirit. In other words, lahat ng kasalanan pwedeng patawarin. Pero itong kasalanan na ito, blasphemy against the Holy Spirit, ay hindi pwedeng patawarin. Mababasa po natin. Halimbawa, dito po sa Mark chapter 3 verse 26. And if Satan has risen up against himself and is divided, it cannot stand, but as a man. No one can enter a strong man's house and plunder his goods unless he first binds the strong man, and then he will plunder his house. Surely I say to you, all sins will be forgiven the sons of men, and whatever blasphemies they may utter, but he who blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness, but is subject to eternal condemnation. Dito po lahat ng pagkakasala kanya, pwedeng patawarin. Pero hindi yung blasphemy against the Holy Spirit kanya. So ano itong blasphemy against the Holy Spirit? Bakit hindi siya pwedeng patawarin? Kung talaga bang hindi pwedeng patawarin? In other words, kung nagawa natin ito one time, wala na ba tayong patawaran? Kasi sabi nito, blasphemy against the Holy Spirit never has forgiveness. But is subject to eternal condemnation. Pagka nagawa natin yun, tayo po ay mapaparusa sa walang hanggan. Ito rin po sa Matthew, parehong passage, sa chapter 12, verse 31, hanggang verse 32. Therefore I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Holy Spirit will not be forgiven men. Anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him. But whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven him, either in this age or in the age to come. Ngayon, tingnan nyo pag tayo nagsalita lamang sa ating Panginoon, pwede pa tayo patawarin, ganyan. Pero magsabi tayo ng laban sa Espiritu Santo, hindi tayo pwede patawarin. So ano yun? Kahit sa panahon na ito, sa dating na panahon, kanya, pag nagsalita ang laban sa Espiritu Santo, hindi ka pwede patawarin. So parang nakikita natin, para mas makapangyarihan pa ang Espiritu Santo sa ating Panginoon. So hindi naman. Kaya kailangan natin unawahin kung ano yung blasphemy against the Holy Spirit. Sa account po ni Matthew at ni Mark, may akusasyon laban sa ating Panginoon dahil nagpapalabas siya ng mga demonyo na siya nagpapalabas sa kapangyarihan ni Beelzebub. Beelzebub po yan. Na ibang pangalan kay Satanas. Pero sa akusasyon nila sa Panginoon, yung ginagawa mo kanya, hindi kapangyarihan ng Diyos yan, hindi kapangyarihan ni Satanas. Yun ang akusasyon laban sa ating Panginoon, yung pagpapalabas ng demonyo, ito yung gawa ni Satanas at hindi gawa ng ating Ama na nasa langit. So, itong
Ginawa nilang ito, ay sabi ng Panginoon, it is blasphemy against the Holy Spirit. Ganyan. Dahil, sinasabi niyo, hindi ito kapangyarihan ng Diyos, kundi kapangyarihan ng masama. Yun yung sabi ng Panginoon, nung siya nagpalabas ng mga demonyo, ito ay, nasabi nila, ito ay siya kapangyarihan ni Beelzebub. Ito ay kanyang blasphemy against the Holy Spirit. Ito po sa Lucas. Meron pa rin po tayong mababasa. Pero ibang konteksto. Sa Luke chapter 12 verse 10, and if anyone who speaks the word against the Son of Man, it will be forgiven him. But to him who blasphemes against the Holy Spirit, it will not be forgiven him. Well, ganun din ang salita. Pero ito ay ibang context niya. Ang sinasabi ng Panginoon sa Lucas chapter 12, 8-9, kailangan nilang ipahayag ang ating Panginoon sa harap ng mga tao niya. Kung hindi nyo ginagawa yan, yan ay magiging blasphemy against the Holy Spirit. So, ibig sabihin, pinangako niya sa kanyang mga alagad na kasi panahon na sila'y pag-uusigin dahil sa pangangalan ng mensahe ng Panginoon, ang Espiritu Santo magpapahay sa kanila kung ano sasabihin nila. So, ito ay, again, blasphemy against the Holy Spirit. At hindi ka patatawarin kapag ka nagkasatan nila. So, ano ba yung blasphemy? Sa Tagalog, pamumuso, ang pamumuso ngayon, pagpapatawa. Sa anong panahon pamumuso, that's blasphemy. Ito po ay pagsasalita ng laban sa kanino man. Pero sa maraming konteksto, ito ay pagsasalita ng masama laban sa Diyos. When you speak something against God, ganyan, that's blasphemy. Actually, ito ay slander, paninirang puri sa Diyos. Ito, babasahin po niyo yung mga yan, ito ay may sinasabi sa blasphemy rin, pag tayo nagsasalaban sa ating kapwa, ganyan. Pero dito sa konteksto ito ay pagsasalita ng laban sa Espiritu Santo. Yan ang makikita natin. Basahin po natin. Let all bitterness, yung bitterness, ito ay kapaitan. Ito yung galit na ayaw mong alisin. Wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. So dito yung salitang evil speaking, yan ay blasphemy. But now you yourselves are to put off all this, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Blasphemy. Mark, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, and evil eye, blasphemy, pride, foolishness. Ito'y paninirang puri laban sa kapwa mo. Yan ay blasphemy. Pero sa maraming pagkakataon, ang blasphemy ay laban sa Diyos. Sa ating particular na pinag-uusapan, laban sa Espiritu Santo. Son of Man. Ang ating Panginoon, dalawang ginagamit niyang titulo, the Son of God and the Son of Man. Sinabi niyang Son of God sapagkat si Diyos. Son of Man dahil sa itao. Siya yung pangalawang persona ng pagka-Diyos. Ang kanyang sinasabi, Son of Man, dahil kinuha niya ang nature ng pagiging tao. May isang katawan, katulad natin. Ang purpose noon, para sa mamatay sa krus. Para sa ating kaligtasan. So, hindi pwede mamatay ang Diyos. Sabi ng INC, hindi mo pwede mamatay ang Diyos. Totoo yun. Hindi pwede mamatay ang Diyos. Espiritu yun. Pero ang Diyos nagkatawang tao. Hindi ang pagka-Diyos niya namatay. Kundi ang kanyang pagkatao. Hindi yung pagka-Diyos niya. Hindi naman namamatay ang Diyos talaga. Totoo yun. Dito po sa Hebrews, chapter 2, verse 14, and following. And as much then as the children have partaken of flesh and blood, He Himself likewise shared in the same. Kung yung mga anak ng Diyos kanya ay mayroong dugo at laman, siya rin nagkaroon ng ganun kanya. That through death, He might destroy him with the power of death, that is the devil, and release those who through fear of death were all in their lifetime subject to bondage. So, siya nagkatawang tao para mamatay sa krus at sirain niya ang kapangyarihan
ng kamatayan o kapakanan ng Diablo. Dahil nung panahon na hindi namatay yung Panginoon, pag nagkasala ka, wala kang pag-asa. You are under bondage of sin. So, yun ang anak ng tao. Yun ang ating Panginoon. The Holy Spirit. Ito po yung pangatlong persona ng pagka-Diyos. At ito po, palagi nating binabasa. Sabi ni Pedro, hindi ka nagsinungaling sa verse 3 sa mga tao kundi sa Diyos. Sa verse 4, nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Kanya. So, pag nagsama mo, ang Diyos na tinutukoy doon ay Espiritu Santo. Therefore, by necessary inference, ang Espiritu Santo ay Diyos. Ang trabaho ng Espiritu Santo is to reveal God's Word. Sa John 16 verse 13, sahin po natin. But Peter said, but natin masahin sa John 16 verse 13. However, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come. Sabi niya, he will guide you into all truth. So 1 Corinthians 2:10, but God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. For what a man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him. Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. These things we also speak, not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with the spiritual. Sa ibang salin, sa American Standard Version, comparing the spiritual things with the spiritual words. Ganyan. So, yung pinahayag niyang salita sa pamagitan ng Espiritu Santo, yun ang trabaho ng Holy Spirit. Pinahayag niya ang buong katotohanan sa atin. So, ano yung kasalanan? Kasi kasalanan pinag-uusapan dito eh. Basically, sa 1 John chapter 3 verse 4, ito po ay King James. Whosoever committeth sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. Pag lumalabag tayo sa kautusan ng Diyos, yun ay kasalanan. So mag-ingat tayo doon. Anything that we transgress from the law of God, nagkakasala tayo no. Ito po isang universal na suliranin. Kasi lahat ng tao ay nagkasala. All have sinned and fall short of the glory of God. Kaya dahil tayo lahat ay nagkasala, pag humingi ng tawad ng kapatid, labas, kailangan mo siyang patawarin. Dahil lahat tayo nagkakasala. Dating araw, tayo ng tawad sa isang kapatid na pinagkasalanan natin. So, hindi ka nagpapatawad, hindi ka nagpatatawarin ng Diyos. Yun sinasabi sa atin. Ngayon, ang pagpapatawad ng kasalanan ay sa pamagitan ng ating Panginoon. It's through Christ, namatay po siya eh. Doon sa Ephesians 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood. Minsan may isang kapatid, sabi niya, ang pagtubos, wala naman kanyang pagpapatawad kanya. Paano? Ano sinasabi mo? The forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. So, ibig sabihin, ang kapatawaran ng ating kasalanan, namatay ang ating Panginoon sa krus, tinubos niya sa pamagitan ng dugo ang ating mga kasalanan. Ang ito ay pagpapatawad ng ating pagsasalangsang. Ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul. Ngayon, dahil sa pagmamahal ng Diyos, sinugo niyang kanyang anak para iligtas ang sanglibutan sa kasalanan. Ito yung pagbiyaya ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Yun ang pagpapatawad ng ating mga kasalanan. So, mayroong kapatawaran ang ating kasalanan. Di ba? So, doon sa Day of Pentecost, ito yung paraan, pagpapatawad. Doon sa first gospel preaching sa Day of Pentecost, ang sabi ni Pedro, repent, and each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Pag tayo nagsisi at nagpabautisyo Kanya, patatawaran ng ating mga kasalanan. So yung paraan na dapat natin gawin para mapatawad ang ating mga kasalanan. So pag nabautisyoan tayo, at tayo tumanima sa Ebanghelyo,
ang ating mga pagkakasala ay nahugasan na. Pero, pwede tayo magbalik sa pagkakasala. Pwede tayo magkamali uli. Kaya na meron ding pangalawang paraan ng biyaya. Sabi po ni John, sa 1 John chapter 1 verse 9, so that's a possibility, diba? If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Tingnan niyo yung salita niya, from all unrighteousness. Huwag natin isipin ang bigat ng kasalanan. Walang mabigat sa Diyos. Pwede rin tayong patawarin sa lahat ng kasalanan kahit isipin natin mabigat. Kung ating ipapahayag at pagsisisi tayo sa ating mga kasalanan. So ito yung paraan ng kaligtasan. Pag hindi tayo Kristiyano, may isang paraan. Pag Kristiyano tayo, ito yung paraan. Ganyan. So yun ang sinasabi sa atin tungkol sa kaligtasan. Ngayon ang tanong, question, if God is willing to forgive all, why will He not forgive blasphemy against the Holy Spirit? Di ba sa 1 John 1, not from all unrighteousness? Bakit hindi pa pwedeng patawarin ang paglalaban sa Espiritu Santo ngayon? Doon po sa Day of Pentecost, explain po sa atin, si Kristo ay pumunta sa lupa at tinakwil ng kanyang bayan. Was rejected by the Jewish people. Right? In Acts chapter 2 verse 3, men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth, a man attested by God to you by miracles, wonders, and signs which God did through Him in your midst, as yourselves also know. Hindi pwede kanyang sabihin dito to, nakita niyo kanya. In Him, being delivered by the determined purpose and foreknowledge of God, you have taken by lawless hands, have crucified them to death. Ito yung nangyari sa Panginoon. Siya pinatay kanya. Pero ito ay plano ng Diyos. Ito ay predetermined plan and foreknowledge of God. In other words, alam ng Diyos yun na mangyayari. Na ang Panginoon ay papatayin. Dahil kailangan sa mamatay sa krus para tayo patawarin sa ating mga kasalanan. Kasi sa Hebrews chapter 9, without yung pagtulo ng dugo, without shedding of blood, there is no remission of sin. So kailangan mamatay sa krus para tayo maalinis sa ating mga kasalanan. And according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood, there is no remission. So yung paglilinis ng dugo sa Old Testament, ito'y anino ng pagtutulo ng dugo ng ating Panginoon. He then would have had to suffer often since the foundation of the world. But now, once at the end of the ages, He has appeared to put away sin by the sacrifice of Himself. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. So kailangan matay ang Panginoon para malinis tayo sa ating mga kasalanan. Ngayon, nung panahon na yun, na unang ipinangalan ng Ebanghelyo, yung mga tao hindi nila alam. They were ignorant. Wala silang alam doon. The day of Pentecost, wala silang alam. Sa pangalawang sermon ni Pedro, tinakwil niya yung mga tao dahil they disown the Holy and Righteous One. At pinatay nila ang Prince of Life, yun ang ating Panginoon. Sinabi ni Apostle Peter yun. Pero, sinabi rin niya, ginawa nila yan because of ignorance. Hindi nila alam. Sabi nga ng Panginoon, pag siya nakatao sa krus, patawarin mo siya sapagkat hindi nila alam ang kailang ginagawa kanya. Pero, they could be forgiven. To say, Acts 3:19, repent and therefore turn, ganyan, so that your sins may be forgiven. Tapos binasa sa Acts 38, repent and be baptized, every one of you, for the forgiveness of sins. Kailangan lang nilang tanggapin at sumunod sa ating Panginoon. Yun ang sinasabing paraan ng ating kaligtasan. Sa Acts 3:9, repent therefore and be converted or turn. Ito po, be converted, mali sa alin yan. Kasi passion voice yun, gagawin sa'yo. Pero yung ibig sabihin, you turn, ikaw mismo gagawa nun.
that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Acts 2:38, then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So ito makikita natin. Hindi nila alam, pero meron silang pangangataon na maligtas pa rin pag sumunod sila sa kalooban ng Diyos. So, ang ating Panginoon, pinatay, napoy na maguli, at umakyat sa langit. So, paano ngayon malalaman yung ginawa niya? So, nag-iwan siya ng mensahe. Yung testimony of the apostle, dahil sila ay saksi, nakita nila yun. So, ito yung kailang ipinangaral sa lahat ng Kristo. Sa Acts chapter 1, verse 8, sabi niya, you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and the ends of the world. Ganyan. Sa Matthew 28, make disciples of all the nations. Ganyan. So, yun ang makikita natin, na ikalat ang mensahe yun. At sa ating panahon na isulat, para malaman natin kung ano yung mensahe ng kaligtasan. So, tinanggap ng mga apostol yun, mula sa Espiritu Santo, at gumagawa siya ng himala para mapatunayan na kailang mensahe totoo. Doon sa Mark 16, verse 20, kung sila yung nagturo lamang nung panahon, hindi sila paniniwalaan. Number one, sila yung mga mangingisda lamang at tax collector, mababa ang tingin ng mga tao sa kanila. Sino maniniwala sa kanila? Kahit sa panahon natin ngayon, kung mayroong kuskusin na tao, hindi mo rin siya paniniwalaan. Pero para sila paniwalaan, binigyan sila ng isang bagay na hindi kayang gawin ng tao. Sa Mark 16, verse 20, at umayo sila at nangaral sa lahat ng tao, habang gumagawang kasama nilang Panginoon, at pinututuhanan ng salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip nito. Pinatutunayan nila ang salita na totoo sa pamamagitan ng mga tandang kalakip. Yung pong signs, yan po isang ginagamit na salita para tukuyin ng miracles. Dito po sa Hebrews 2, chapter 2, 4, sinabi, ginamit yung mga lahat ng pangalan, pero isang bagay lang tinutukoy. Yung kaloob ng Espiritu Santo. Basahin po natin. The Hebrews chapter 2, verses 3 to 4. Ito ang ating matutunghayan. Ito ang mababasa natin sa ating wika. Paano nga tayo makakatakas? So, sa lumang Tagalog, paano tayo makakatanan? Ganyan. Yung palang pagtakas, ibig sabihin. Kung ang ating pamamayaan ng ganitong katakilang kaligtasan, ito'y pinahayag ng una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa ng mga nakarinig sa Kanya, yung mga apostles yun. Napao pinatutuhanan din ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda. Pag sinabi natin tanda, sign, ang sign points to something. Pag sinabi sa daan, to Baguio City, kanya, papuntang Baguio yun. It's pointing to Baguio City. So, yung sign, meron siyang pinupuntahan, yung sabihin. Meron siyang tinuturo. Pagkatapos, sabi rito, mga kababalaghan. So, hindi ito ordinaryong mga bagay, magagawa sa natural na paraan. Sabi rito, iba't ibang himala. So, ito ay hindi normal, hindi natural. Ito ay kapangyarihan ng Diyos. At ano ito? Ito yung magkaloob ng Espiritu Santo. So, sila ay gumagawa lang para mapatunayan na yung tinuturo nila ito totoo. Ito ay galing sa Diyos. Yun ang mensahe na tinatala ng kaligtasan. Ano yung blasphemy against the Holy Spirit? Bakit hindi ka pwedeng patawarin? Simple lang, actually. Ang Ebanghelyo, ang mensahe ng kaligtasan. Ang salita ng Diyos, ang katotohanan. Ang lahat ng mga yan ay galing sa Espiritu Santo. Hindi galing sa Panginoon, hindi galing sa Ama. Hindi naman tayo pinangaralan ng Panginoon. Ang nagsulat niya ay Espiritu Santo. So actually, literally, yun ay salita ng Espiritu Santo. Kaya lang, yan din ang salita ng Diyos, yan din ang salita ng Panginoon. Pero specifically, ang nagpahayag ay ang Espiritu Santo. Tandaan po natin yun. So blasphemy of the Holy is the rejection of the Spirit-inspired message. Dahil yan siya nagsabi yan eh. And attributing divine work to the devil. Yung sinasabi niya, gawa ng diablo yan. That's blasphemy against the Holy Spirit. Pagka we blaspheme against the Holy Spirit, sinasabi natin na yung Ebanghelyo na kanyang ipinahayag ay mali at hindi sa Diyos.
Kung titignan natin yung mga denomination, yun ang problema nila. They are rejecting yung katotohanan. They are blaspheming against the Holy Spirit. Yun ang ibig sabihin, no? Paano ka maliligtas, mga kapatid? Kung nire-reject mo yung mensahe ng kaligtasan, kailan pa tatawarin? Because simple lang, di ba? Why can't this sin not be forgiven? It is because the gospel is the power of God for our salvation. Yun ang galing sa Espiritu Santo. Yung mga Espiritu Santo, yung mga apostles, tinawag sila ng representative o ambassador ng Panginoon. In other words, by definition, ng isang ambassador, wala siyang sariling opinion. Ang sinasabi niya, yung nagsugo sa kanya. Kapag yung ambassador of the Republic of the Philippines, nasa US siya, ang sasabihin niya, yung official line ng Republic of the Philippines. Wala siyang kalaya magsalita ng opinion niya. Because he is the ambassador of the Republic of the Philippines. Ganyan. Kung anong official line ng Pilipinas, yun ang sasabihin niya. The second Corinthians chapter 5 verse 20, ito babasahin natin. Kaya kami mga sugo sa English na ambassador, yabang ang Diyos ay nananawagan sa pamagitan namin, kami nananawagan sa pangalan ng Kristo na kayo'y magkipagkasundo sa Diyos. So ang Ebanghelyo is a message of reconciliation para tayo manumbalik sa Diyos. Sila yung official spokesman ng ating Panginoon, yung Great Commission. Ito rin po ang magiging tayo po ay ahatulan sa salita ng ating Panginoon. Sa John 12 verse 1, sino mga nagtatakal sa akin at di ginagawa mga salita ng aking sinabi, sila sa niya ahatol sa inyo, kanya. So magiging batayan ng pag-atol ang salita ng Diyos na ito itinuro ng mga apostol sa buong sanglibutan. So, kaya kung nireject natin ang Ebanghelyo, ang mangyayari sa iyo, hindi ka pwede matawaran. Yung ba? Paano ko patatawarin? Kung nire-reject mo yung paraan ng pagpapatawad. At yun ang nagsabi ng mensahe na yun, ang nagpahayag ay ang Espiritu Santo. You are speaking against the Holy Spirit. So pagka tayo po ay Kristiyano at tinatanggihan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos na ito ay pinahayag ng Espiritu Santo, that's blasphemy against the Holy Spirit. Hindi ka patatawarin. Kaya nga kasi itong mensahe ito binigay sa atin para tayo mapatawad. Na if you reject the Word of God na sinabi ng Espiritu Santo, we are blaspheming against the Holy Spirit. Hindi tayo patatawarin ng Diyos. Nire-reject mo yung paraan ng kaligtasan. Paano ka patatawarin? Eh, nire-reject mo yung paraan ng pagpapatawad ng mensahe ng Espiritu Santo. Kanya. Hindi po ito yung kasalanan hindi mo nagkataon lang kasi ito nagkasala ka. When you reject, it is a willful rejection. It is a decision. Ayaw mo tanggapin ang kalooban ng Diyos. Ayaw mo tanggapin ang kaligtasan. Pag nangaral tayo sa tao, sabi niya, hindi ko tatanggapin yan. That's a decision. It's a willful rejection. Hindi ka patatawarin ng Diyos. Ay, dineject mo yung paraan niya eh. Ano pa gagawin niya? Kaya hindi ka pwedeng patawarin. So, actually, hindi ito totally unpardonable. Kaya lang siya, hindi pwedeng patawarin for as long as you reject him. Hindi ka patatawarin pag nireject mo siya. Pero may isang example, si Apostle Paul. Sahin mo natin. I thank Christ, Jesus our Lord, who has strengthened me because He considered me faithful, putting me into the service, even though I was formerly a blasphemer and a persecutor and a violent aggressor. Yet I was shown mercy because I acted ignorantly in unbelief. Hindi ko alam eh. Pero bakit siya naligtas? Doon yung pinahig sa kanya. And the grace of our Lord was more than abundant with the faith and love which are found in Christ Jesus. It is a trustworthy statement deserving full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, among whom I am foremost of all. Ako pinakapinuno ng mga makasalanan, sabi ni Apostle Paul. Yet, for this reason, I found mercy, so that in me, as the foremost, Jesus Christ might demonstrate His perfect patience
as an example for those who would believe in Him for eternal life. Bigyan niya ako yung halimbawa kanya. Kahit ako pinakamasamang tao, pinatawad pa rin ako ng Panginoon. Bakit? Sumunod siya. Di ba doon sa Acts 22 verse 16, sabi niya na, why do you hesitate? Ganyan. Rise up and we will die. Ginawa ni Pablo yun. So kahit siya pinakamasamang tao, pinatawad pa rin siya ng Diyos. Dahil sumunod siya doon sa mensahe ng kaligtasan. Hindi niya nireject. Dahil pag nireject mo natin, wala nang magagawa ng Diyos sa atin. Ano pag gagawin niya? Yan lang ang paraan ng kaligtasan. Sabi niya, foremost of all sinners, siya'y blasphemer. Siya'y lumalaban sa Diyos. Pero siya'y nakakita ng kaawaan. Kasi naging napalitan mula sa kaaway ni Kristo sa isang tagasunod ng ating Panginoon. So isang blasphemer. So siya'y halimbawa sa atin. Kahit na ikaw pinakamasamang tao kanya, pwede ka pa rin patawanan ng Diyos. Pag tinanggap natin ang mensahe ng kaligtasan. Di pinag-uusapan dito kung anong kasalanan ginawa natin. It doesn't matter kung anong kasalanan mo. Basta tayo sumunod sa Espiritu Santo. So alam niyo yung blasphemy against the Holy Spirit. Noong ako ay bagong Kristiyano, hindi ko rin maintindihan yun. Pag nakakatanong ko, di rin nila siya maintindihan. Pero paano ka patatawarin kung if you reject the message of salvation? Na ito ay binigay ng Espiritu Santo. So when you reject, you speak against the Holy Spirit. Hindi mo tinatanggap eh. You willfully reject the message from the Holy Spirit. So hindi ka maliligtas. So if you blaspheme the Holy Spirit by rejecting the gospel message that He revealed, you cannot be saved. Paano? Yan lang ang paraan para ligtas ka ng Panginoon. Ito ang mensahe ng Ebanghelyo, si Kristo namatay para sa atin. Ito yung paraan para makamtan natin yung biyaya yung kanya, ang kamatayan ng ating Panginoon. It is not totally unforgivable. Piling magbago ang ating isip at sumunod at tayo patatawanan ng Diyos. So tingnan ninyo ang pag-asa nating lahat. Kung tayo pumunta sa isang kalagayan, naisipin natin, wala na akong pag-asa. Masyado mabigat ang aking pagkakasala. That's nonsense. Walang kasalanan hindi pwedeng patawaran ng Diyos. At taingat lang lamang na tayo ay huwag magsisi kaya ang ating kataasan ng ating kaisipan. Pride. Pero tatanggapin natin ang ating pagkakamali, kahit gaano pa kabigat, patatawarin tayo ng Diyos. Yun ang sinasabi ng mensahe ng kaligtasan. It is for all. Kung yung pinakamasamang makasalanan, si Pablo, ay pinatawad ng Diyos. At tayo pa. Kaya yung pumatay sa ating Panginoon, pinatawad ng Diyos, tayo pa. Mas mayroon pa tayong kasalanan, higit pa sa ginawa ng mga tao nyo. Palagay wala na, di ba? Kung pinatawad sila ng Ebanghelyo, pwede rin tayong patawarin ng Ebanghelyo. Kung hindi tayo Kristiyano, kailangan tayo sumunod sa Ebanghelyo. Kung tayo Kristiyano, tayo nagkasala o nagkakasala, kailangan tayo magsisi. Yun ang mensahe ng kaligtasan. Subalit, hindi tayo patatawarin if you refuse to repent. Hindi tayo patatawarin. Bakit? The gospel is God's power for salvation. If you reject this message, ano bang paraan ng kaligtasan? Wala na. That's blasphemy. You are going against the message revealed by the Holy Spirit. Kalaban ng Espiritu Santo. Actually. So, ibang denominations, yan ang kasalanan nila. They are blaspheming against the Holy Spirit. Dahil iba ang mensahe nila kaysa sa mensahe ng Diyos. So, yun po yung pag-asa natin. Huwag natin isipin na sino man sa atin dito ay perfect, walang kasalanan, walang galon. Lahat ng tao ay nagkakasala. Iba-ibang kasalanan natin. Kailan tayo nagkakasala at magkakasala. Kaya itong Ebanghelyo, ito'y bukas sa lahat ng panahon. Basta tanggapin lang natin siya. Ang problema lang natin, yun nga, pride. Ayaw nating tanggapin na tayo nagkasala because of pride. Nahiya tayo. Question, tanong. Paano ka maihiya? Pag andun ka na sa impyerno. Nahiya ka ngayon. Paano ka napunta sa impyerno? Hindi ba napaka-liit na bagay, walang kwentang bagay, yung kayo magmataas. Para hindi mo lang tanggapin na nagkasala ka, hindi kayo bigyan ng tao sa Diyos.
in exchange na ikay pupunta sa impyerno. Isipin po natin yun. That's a serious consequence of our rejection. Pag tayo nagmamatigas, we refuse to accept the message of salvation. We are blaspheming against the Holy Spirit. Wala na tayong pag-asa. Pag tayo mananatili sa ganong klaseng kalagayan ng ating kaisipan. So, tingnan ninyo ang mensahe ng kaligtasan. Ito'y available sa lahat. Available to all. Kaya huwag natin sayangin ang pagkakataon. Bilang panghuli, the 2 Peter chapter 3 verse 9. Ito po yung mensahe para sa atin lahat. Huwag niyong isipin na kung ako isang mahangar, alam ko sakdal, hindi ako sakdal. Bakit tayo nagkakamali? May mga karamalduman tayong ginagawang kasalanan. Pero grace is available. The 2 Peter chapter 3 verse 9. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Bakit hindi pa dumarating ang Panginoon? Bakit hindi siya dumarating? Bakit napakatagal niya? Bakit may kasabihan yung ang masamang damo, mahirap pumatay? Meron logic doon. Bakit siya mababait, maaga na mamatay kanyan? Meron din logic doon. Ang sabi ni Pedro, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagal ang itinuturo ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig ng sino man ay mapahama, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Pag nandun tayo sa loob ng tabaon, wala na tayong pag-asa. The grace was forfeited. Wala na tayong magagawa doon. Pero agad wala pa tayo sa loob ng kabaon, meron pa rin tayong pag-asa. Kung susunod tayo sa mensahe namin. Kaya tayo sumasamba rito, hindi dahil pati ipapakita na tayo mga saktan na tao. No. Tayo pumapa rito, tayo pinakikita na tayo mga makasalanan na kailangan natin ng biyaya, ng kaligtasan para tayo maligtas. Doon din ang purpose, ba't nandito tayo? Na para magmalaki na ako'y banal, hindi. Tayo tinatawad lang ng Diyos. Hindi sa ating sariling kagalingan, kundi sa biyaya ng kaligtasan na binigay sa atin. So ito po ang ating mensahe at maraming salamat sa inyong matyagang pakikinig. Ibigay natin muli kay Brother Raul pagpapa-awit.